May isang panahon na kahit hindi ka madalas mag-TikTok ay siguradong nakita mo na siya. Isang lalaking tahimik, walang sinasabi, pero sapat na ang galaw ng kamay at tingin ng mata para maintindihan ng buong mundo ang punto niya. Sa social media, bihira ang ganitong klase ng kasikatan. Hindi siya kumakanta, hindi siya nagsasalita, pero milyon-milyon ang natatawa at nakakaramdam na parang pareho sila ng iniisip. Sa loob ng maikling panahon, naging simbolo siya ng internet humor at simple na pamumuna sa mga komplikadong bagay. Dahil dito, umabot siya sa mahigit 100 at 85 milyon followers at kinilalang pinakamalaking TikTok creator sa buong mundo. Halos lahat ng malalaking brand gusto siyang makatrabaho. May mga sikat na atleta na ginagaya ang kanyang pose. May video game pa nga na gumawa ng sariling character base sa kanya. Sa paningin ng marami, parang wala nang kayang pumalit o bumagsak sa kanya. Pero habang tahimik ang kanyang mga video, unti-unti namang umiingay ang reaksyon ng internet. Buwan-buwan, may nawawala sa kanyang followers. Hindi ito maliit na bilang. Umaabot ito sa daan-daang libo. Mas kapansin-pansin din na nagiging negatibo na ang mga komento. Maraming nagsasabing paulit-ulit na lang ang content. May iba pa na nagtatanong kung pareho pa rin ba ang dating Khaby Lame na minahal nila noon. Ano nga ba ang mga pangyayaring unti-unting nagbago sa tingin ng mga tao sa kanya? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Ipinanganak siya noong Marso 9, 2000 sa Senegal. Bata pa lang siya nang lumipat ang kanyang pamilya sa Italy at tumira sa isang mahirap na lugar malapit sa Turin. Lumaki siyang may kakulangan sa pera at limitado ang oportunidad. Pagkatapos ng pag-aaral, nagtrabaho siya sa isang pabrika bilang machine operator para makatulong sa pamilya. Noong dumating ang pandemya, isa siya sa maraming nawalan ng trabaho. Napilitang manatili sa bahay at mag-isip kung paano magsisimula muli. Doon niya sinubukan ang TikTok. Sa umpisa, karaniwan lang ang kanyang content. May sayaw, may simpleng comedy, at may kaunting viewers. Kahit may pumapansin, may limitasyon pa rin dahil Italian lang ang kanyang wika. Kalaunan, naisip niyang subukan ang isang kakaibang paraan. Hindi na siya magsasalita. Gagamitin niya ang kanyang katawan, ekspresyon ng muka, at simpleng galaw ng kamay. Dahil dito, wala nang language barrier. Kahit anong bansa ay pareho na ang dating ng mensahe. Noong Abril 2021, nag-upload siya ng video kung saan ni-react niya ang isang life hack. Tahimik lang siya pero malinaw ang punto. Sa loob ng isang gabi, pumutok ang video. Umabot ito sa mahigit 200 milyong views at milyon-milyong likes. Sinundan pa ito ng halos kaparehong videos at lahat ay nag-viral. Sa loob ng mas mababa sa 2 buwan, mahigit 50 milyong followers ang nadagdag sa kanya. Isang bilis na bihirang mangyari. Minahal siya ng mga tao dahil simple lang ang humor niya at madaling maintindihan. Walang salita pero malinaw ang mensahe. Dahil sa laki ng kanyang impluwensya, dumating ang malalaking brand deals. Nakipag-collab siya sa sikat na football team sa Italy at pumirma rin ng multi-year deal sa isang luxury fashion brand. Para sa marami, ito na ang rurok ng tagumpay niya. Pero habang tumataas ang kanyang pangalan, may mga lumang video naman na muling lumabas. Mga clip kung saan tila pinagtatawanan niya ang itsura ng ibang tao. Para sa ilan, biro lang ito. Pero para sa iba, malinaw itong panlalait. Dito nagsimulang magbago ang tingin ng ilang viewers sa kanya at dito rin nagsimula ang tanong kung ito na ba ang simula ng kanyang pagbagsak. Matapos magsimulang lumabas ang mga lumang video, mabilis ding nagbago ang tono ng usapan online. May mga komento na diretsong nagsasabing nadismaya sila. May ilan namang nagsabing hindi nila matanggap na ang isang taong sinusuportahan nila noon ay may ganitong klaseng biro. Para sa kanila, hindi ito simpleng joke kundi malinaw na panlalait. Dahil dito, may mga account sa TikTok na sadyang ginawa para batikusin siya at hikayatin ang iba na mag-unfollow. Pero hindi rin naman lahat ay sumang-ayon sa galit na iyon. May mga fans na nagtanggol sa kanya at sinabing matagal na ang mga video
at hindi na dapat hinuhusgahan ang isang tao base sa dating pagkakamali. Para sa kanila, sobra na ang reaksyon ng iba at masyado ng emosyonal ang internet. Sa puntong ito, parang hati ang mga tao, may mga galit at may mga nananatiling loyal. Kalaunan, lumabas na ang isyong ito ay hindi talaga nagmula sa seryosong pagkansela. Sa likod ng ingay, may usap-usapan rin na may kinalaman ito sa kompetisyon sa TikTok. Noong panahong iyon, papalapit na siya sa pagiging pinaka-followed creator at may mga nagsasabing may grupo ng fans ng ibang sikat na creator na sinadyang palakihin ang issue para pigilan ang kanyang pag-angat. Totoo man o hindi, mabilis ding nawala ang ingay nito at hindi ito gaanong nakaapekto sa kanyang paglago. Pero hindi pa doon natapos ang mga kontrobersya dahil ilang linggo matapos yon ay may panibagong nangyari na mas ikinagulat ng marami. Noong October 2021, may napansin ang mga tao na bigla ang pag-unfollow sa kanya sa Instagram. Nagsimula ito matapos siyang mag-post ng mensahe laban sa rasismo. Sa halip na puro suporta, may mga followers na nagalit at diretsong nagsabing in-unfollow nila siya dahil doon. Hindi siya nanahimik. Nilinaw niya na hindi mahalaga sa kanya ang numero kung kapalit naman nito ang paniniwala niya. Para sa kanya, mas mahalaga pa rin ang tamang pananaw kaysa sa dami ng followers. Nag-post pa siya ng mensahe na nagsasabing sa isang lipunang may diskriminasyon, hindi sapat ang hindi ka lang racist dahil kailangan mong tumindig laban dito. Para sa ilan, matapang ito. Para naman sa iba, hindi ito dapat pinapasok ng content creator. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa rin siya bumagal. Patuloy pa rin ang kanyang pag-angat at pag-abot sa mas matataas na milestone. Pagsapit ng 2022, official na siyang naging pinakamalaking creator sa TikTok. Sunod-sunod ang pagkilala at parangal sa kanya, pati na rin ang pakikipag-partner sa mga malalaking brand sa buong mundo. Sa panlabas na tingin, parang hindi siya tinatablan ng kahit anong issue. Pero ang tunay na problema ay nagsimulang lumabas makalipas ang ilang taon. Simula 2024, unti-unti nang bumababa ang kanyang mga numero. Buwan-buwan, may nababawas na followers sa kanya at mas mabagal na ang pag-angat ng views. Kahit umaabot pa rin sa milyon ang mga nanonood sa kanya, malayo na ito sa dating antas na sanay makita ng mga tao. Mas malinaw ang pagbabago kapag tiningnan ang comment section, hindi na puro tawa at papuri. Mas madalas may mga nagsasabing tila pinipilit na lang raw ang kanyang content. May iba na nagsasabing namimiss nila ang dating version niya at may ilan na diretso namang nagsasabi na parang napag-iwanan na siya ng panahon. Isa sa mga posibleng dahilan nito ay ang pagiging madalang ng kanyang pag-post. Sa isang platform na mabilis magbago, ang pagkawala ng regular na content ay madaling makalimutan. Noong kasagsagan ng kanyang kasikatan, halos araw-araw siyang nag-u-upload. Minsan pa nga ay higit sa isang video sa loob ng isang araw. Palaging may bagong lalabas at siguradong dadaan sa feed ng maraming tao. Pero ngayon, kapansin-pansin ang pagbabago. Ilang video na lang ang lumalabas kada buwan at karamihan pa ay may malinaw na sponsorship. Dahil dito, mas ramdam ng viewers ang pagitan at mas madali nilang mapansin ang kakulangan sa bago. Mas malalim pa rito, may isang issue na matagal nang binabanggit ng mga tao. Simula nang sumikat siya, halos hindi na nagbago ang estilo ng kanyang content. Pareho pa rin ang setup, pareho ang reaksyon, at pareho ang tahimik na ekspresyon. Sa loob ng halos 4 na taon, iisa lang ang formula niya. Noong una, sariwa ito at kakaiba. Pero habang tumatagal, nagiging pamilyar na masyado. May mga komento na nagsasabing parang inuulit na lang ang parehong biro. May iba na nagsasabing hindi na nila maintindihan kung ano pa ang punto ng ilan niyang videos. Para sa kanila, parang pinipilit na lang niya ang dating ideya kahit malinaw na biro na ang nire-reactan. Dahil dito, nawawala na ang dating mensahe na simple at malinaw. Dito pumapasok ang mahirap na sitwasyon niya. Kapag nag-post siya ng pareho pa rin, may mga nabobore. Pero kapag binago naman niya, may panganib na mawala ang mga taong sumuporta sa kanya mula pa sa simula. Dahil sa laki ng kanyang pangalan, bawat galaw ay may kapalit.
Pero posible ring hindi ito ang tunay na pagbagsak niya kundi pagbabago lang ng direksyon. Habang bumababa ang kanyang numero sa TikTok, mas lumalawak naman ang kanyang galaw sa labas ng social media. Nakapasok na siya sa telebisyon bilang hurado sa isang talent show sa Italy at nakadalo rin siya sa mga malalaking event at nakasama ang mga kilalang personalidad sa red carpet. Hindi rin doon nagtapos ang kanyang paglawak. Nakapasok rin siya sa pelikula sa pamamagitan ng isang cameo role at unti-unti nang tinatahak ang mundo ng pelikula. Matagal na niyang sinasabi na gusto niyang umarte at gumawa ng pelikula at ngayon, mukhang papalapit na iyon sa katotohanan. Kaya kahit bumabagal ang kanyang TikTok era, posible na hindi pa tapos ang kanyang kwento. Baka hindi ito ang wakas, kundi simula ng isang bagong yugto. Sa tingin mo, paano mo hinaharap ang mga pagbabago sa buhay kapag unti-unti nang nawawala ang dati mong nakasanayan o pinagmamalaki? At kaya sa tingin mo, ang gagawin mo kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Kabi? I-share mo naman ang sagot mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.